Ito po ang araw na itinakda, walang iba, kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! Woo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda, walang iba, kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Yes. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto. Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya,
Sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English, bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax, nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pa eh. Matitigas ang ulo ninyo eh. Matagal nyo lang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Kasi transportation yan eh, diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, John Esperon, boss. Mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Congressman Alvarez, opo, Atty. Topacio, opo, nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Atty. Vic Rodriguez, sir.
Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador. Yan ho, ang pinaka-loyal na kaibigan ni Digong, siyempre. At siyempre po, Attorney Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Senator. Ito, ipagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Attorney Jimmy Bondok. At sa lahat po na nandito, ma'am, Lizette, ma'am, nandito po lahat ng mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag, tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Digong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat po. Mabuhay. Okay, thank you so much, Senator Robin Padilla. You mesmerized me. Grabe, no? Ibang-iba pala siya na aktor na napapanood ko sa TV, sa sine, kaysa sa tunay na buhay. Grabe! Senator Robin Padilla, saludo po ako sa iyo. Maraming salamat po. So, grabe! Isang bagsak para kay Senator Padilla! Alright, thank you.